tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Sa Pilipinas, NBC Manila Broadcasting Company, DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Lunes, August 24, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita, Pilipinas tinanghal na number 1 retirement destination sa 2026 ng Expatriate Group. Mega River Coastal Dikes itatayo ng DPWH sa Bulacan para mapigil ang baha.
Prosecution pabor sa bagong schedule. Impeachment trial pinabibilisan. Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor maaari daw makasuhan ng perjury matapos na umatras si Orly Gutesa. 3 pasyente sa San Lazaro Hospital patay sa leptospirosis. NKTI sa QC nasa full bed capacity. At parak naputulan ng kamay matapos tagain ng lalaking may sakit sa pag-iisip sa Camarines Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Opisyal na pong hinirang ang Pilipinas bilang #1 retirement destination sa buong mundo para sa 2026 ng Expatriate Group sa kanilang Retirement Abroad Index 2026. Tinalo po ng Pilipinas ang mga bansang gaya ng Thailand, Spain at Pransya. Nanguna ang Pilipinas sa 20 bansa matapos makakuha ng 78 points dahil sa abot kayang pamumuhay, accessible na visa requirements, magandang serbisyo sa kalusugan at pasilidad o healthcare system, at matatag na expat communities. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, patunay ang pagkilalang ito sa pagsisikap ng bansa na maging mas ligtas, accessible at kaaya-ayang destinasyon para sa mga turista at dayuhang retirado. Ipinahayag naman ni Philippine Retirement Authority President Robert Zozobrado na malaking ambag sa ekonomiya ang foreign retirees dahil nakatutulong sila sa retail, hospitality at tourism sectors. Totoo ito, Mother. Totoo ito. Maraming mga nakakausap tayo na mga foreigners. Actually, yung iba doon, yung mga Pilipino din na nagpakayaman sa halimbawa sa Amerika. Sabi nila dito talaga sa Pilipinas, masusulit yung retirement mo. Masusulit. Halimbawa, meron kang, kung ikaw ay Pilipino na naging kano, o kaya kano na tumandang kano. Ano? May mga retirement yan Pag-abot ng edad ng pagre-retiro, meron silang tinatanggap. Depende sa trabaho mo. Anong ikaw ay malakas pa, o bata-bata pa, merong nagre-retiro na ang kanilang pension ay aabot ng mga $4,000, ano? Pagka may $4,000 ka, time is ano ngayon ang palitan ng piso sa 62 na, di ba? Tama ba yung binabanggit ko? 62, 61, 67, ano ang palitan ng piso kontra dolyar? Isara mo na lang sa 60 times $4,000. Magkano yun, Jeric? 240,000 pesos, di ba? Kung meron kang 240,000 pesos dito sa Pilipinas, buwan-buwan, mayaman ka na. Mayaman ka na, di ba? 240,000 pesos, makakapagpundar ka na talaga dito. Na tapos yung kumbaga yung lifestyle mo magiging maginhawa. Oo, talaga. Lahat ng hindi lang basta komportable. Ano? Medyo sabihin nating high-end, pang high-end na kung 240,000. Halimbawa, kung wala ka mang bahay, pwede ka nang mangupahan sa sa Tagaytay, Cebu, Davao, mga magagandang lugar sa Palawan. Ay talagang masasabi mong sulit ang iyong pagre-retiro. Totoo po yung binabanggit nila, mura po dito sa atin. Tayo'y namamahalan lang dahil mababa ang sweldo rito Pero kung ang sweldo mo
malaki, kung meron kang ganung pensyon, ay napakamura po ng mga bilihin dito sa atin. Mura ang pagkain, mura ang tirahan, mura ang pagpapa-ospital, mura. Kung ikukumpara sa ibang bansa, at ang gagastusin mo ay piso na. Ang mahal-mahal doon sa Amerika. Kaya yung mga retired dyan, okay naman, ha? Yung mga retired na Pilipino dyan sa Amerika, ano pa hinihintay nyo? Balik na! Biyahin na! Samantala, alas 6:11 na umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na! Inilatag po ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pangmatagalang flood management plan para sa Hagonoy, Paumbong at iba pang bahaing lugar sa Bulacan at Pampanga. Kasunod ito ng ginawang pag-inspeksyon ni Dizon kasama si Cabinet Secretary Benher Abalos sa ilang substandard flood control project sa naturang mga bayan. Kabilang po sa long-term plan na binanggit ni Dizon ang pagkakaroon ng Pampanga River Basin Master Plan at ang panukalang Manila Bay Coastal Defense Dike Project. Sinabi ni Dizon na sasaklawin ng nasabing dike project ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga at pwedeng umabot hanggang Bataan. Ito anya ang magiging proteksyon laban sa pagpasok ng tubig dagat mula sa Manila Bay. Aminado ang kalihim na malaki at hindi biro ang proyektong ito, ngunit binigyan diin na wala ng iba pang maaaring maging solusyon para tuluyang marisolba ang issue sa matinding baha. Ay talagang kailangan po ito. Yung ewan ko kung napapansin nyo yung pambasag ng alon dito sa Manila Bay. Halimbawa, punta ka dito sa may Okada. Napansin nyo ba yun? Yung parang marmol, parang jackstone. Bato, yung mga batong makikintab. Bago, pagka humampas ang malakas na alon, nababasag yung alon. Hindi yung bato yung nababasag. Nababasag yung alon. So, pagka yung tubig ay nabasag na, yung alon ay nabasag na, hindi na masisira yung mga ginawang flood control, yung mga dike. No? Kasi ang totoo nung kahit gaano katibay ang dike, kapag araw-araw ang hinahampas ng alon, bibigay ka din eh. Bibigay ka. Kaya kailangan may pambasag ng alon. Ano ba tawag dyan? Anyway, hindi kasi ako engineer eh. Pero dun sa una kong na-encounter yan, dun sa Santa Ana, Cagayan. Meron pong pambasag ng alon dyan. Medyo hexagon eh. Parang hexagon eh. Yung mga engineer nga dyan, i-message nyo nga po kami. Kaya talagang malaking gastusin po yan. Pero kailangan po natin gawin. Una, pambasag ng alon. Pangalawa, yun nga, yung River Basin Master Plan na ito ay napaka-importante, Secretary Vince Dizon. Mabuti nga at kasama mo si Secretary Seawall. Secretary Benher Abalos. Good morning po, Secretary. Alam nyo, sabi nga ni Secretary Benher Abalos yung ginagawa nila ngayon para siyang mayor. Para siyang mayor. Yung mga problemang kaliit-liitan, yung immediate na susolusyonan, yun daw po ang order ng Pangulo. Ngayon lang nangyari na yung Cabinet Secretary, yung Secretary to the Cabinet, ay andun at immediate nakakatugon sa kailangan ng ating mga kababayan. Secretary Benher Abalos, magandang morning! Alas 6:15 na ng umaga, pabor si Manila Representative Benny Abante sa panukalang pahabain ng oras ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito sa harap ng mga proposal ng ilang senator judge na ilipat muli sa hapon ang paglilitis para magkaroon ng mas mahabang oras ang korte upang dinggin ang kaso. Ayon kay Representative Abante, mas mainam ang iminumungkahing schedule dahil nangangahulugan ito ng mas maraming oras at wala na ring magiging hadlang sa proceedings kahit paabutin ito ng gabi.
Samantala, hinimok naman ng mambabatas ang publiko na manatiling nakasubaybay sa impeachment trial at huwag mapagod sa pagtutok sa mga ipinipresentang ebidensya. Kumpiyansa naman si Abante na matatapos ang paglilitis bago sumapit ang buwan ng Disyembre. Ito, may mga nagme-message sa atin eh. Water breaker, sabi ni Kuya Kaso G. Jimenez. Ayan. Pati pala to si ating LB Liwanag. Ating LB Liwanag, sabi niya, tetrapad. Tetrapad. Tama. Tetrapad. Sabi ko sa'yo, parang Jackstone eh. Parang Jackstone, di ba? Yung laro namin yan, Jackstone. Yun ang timing. Ayan, tama, Kuya Angel Palmones. Tetrapad, a four-legged concrete block used in coastal engineering. Dapat makita ng mga nanonood sa atin yan eh. Yan itsura niya, no? Ayan, apat ang paa. Tetrapad, yan. Kaya yung mga dike na ginagawa, yung flood control sa tabing dagat, kapag ka walang, ayan, itsura. Ayan. Para siyang, Jackstone talaga. Tapos, bubuin mo. Parang Lego. Parang Lego yan eh. Ayan, talagang pagka humampas ang alon, nababasag. Kasi kapag ka wala pong ganito, ay nako, kahit matatag yung diki mo, diniretso wasak yan. Sabihin mo kahit gaano katibay yung diki na yan, ewan ko na lang, pagka inaraw-araw ka ng alon, yung pa namang alon, matindi yan eh. Parang pag-ibig yan eh. Ba't ba napunta tayo sa pag-ibig? 6:18 na umaga. Susunod po ang House prosecution sa desisyon ng Senate Impeachment Court sa sub judice rule kaugnay na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, igagalang ng prosecution ang Senate Impeachment Court, mga senator judge at presiding officer na si Senator Cheese Escudero. Hiniling naman ni Chua ang kaunting flexibility sa pagpatupad ng rule upang mabigyan ng pagkakataon ng prosecution at defense na tugunan ang mga maling impormasyon at fake news tungkol sa paglilitis. Pangamba ng kongresista, maaaring magdulot ng maling impression sa publiko ang mga edited o spliced videos mula sa mga pagdinig. 6:18 na umaga. Susunod! Tito Bo! Nako! Ito daw si Senator Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ay maaaring maharap sa perjury. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi, Mr. Jalam Tang, Lakyam Chap Kaun, 6:19 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron?